So ngayon guys, isa-isayin natin yung mga specs ito. Ang si Slake 400 yan. So bukod sa malapad siya, kita yung man yan. Sobrang lapad, box is good. Ang laki na silya, ang laki ng mukha, parang lobster. No? So sobrang laki ng windshield, yan. So ayan siya guys, kita napakaganda ng daytime running light niya. Ayan, no? Parang kilay. Then, meron siyang, hindi siya bi-LED guys, tri-LED. Ayan, no? Kita nyo, ito, dalawa sa low beam, dalawa sa high beam, kaya tri-LED. Tatlo dito, anim na projector lamp. Then LED naman lahat guys, yung signal light nasa gilid. So sobrang tapang ng mukha nito, lalo sa gabi sobrang angas, sobrang ganda. So available sa pula, white, and gray. Pero sure ko napaganda nito sa Battleship Gray, saka sa matte black, all matte black, sobrang angas to. Iba ang ginagawa, tinatanggal to. Yung wheelchair to, kasi mabibrate to guys kapag naka-idle ka. So pag naka-idle na pero mabilis pag tumatakbo naman is mabagal naman. So nalagyan nila ng RFID. Yan. Shoutout FKM. Then ito yung tinitira nila. Yan, para sa mga X-Max. Yan. Bisa ginagawa nila ng black to. So mas makangas tignan. Then side mirrors, goods naman siya. Hindi siya nagpapavibrate kahit umaandar. So kita mo lahat. Sa maganda yung viewing angle mo dito sa side mirror nito. So yan siya guys. Kita nyo naman. ABS na siya. Harap at likod. Ayan. So ang gulong nito guys is 120 harap, 150 sa likod. Size 14, size 13. Tapakan niya, sakto naman. Pa ako dito size 12, laki pa ako. Goods na goods siya. Silya, sobrang laki. At sobrang lambot. Yung jowa ko ay nagbabounce dito. Kapag nadadala sa loob kasi sobrang lambot daw talaga nito. And syempre, sa panel gauge kita naman guys. Ayan. Sa gitna is LCD. Ayan, LCD ba? Digital. Then dito ayan, signal light, ABS, high beam, naka-indicated dyan. Then may guhit pa dito, ayan. So, on lagi yan kapag naka-on na, yung panel. At syempre, yung RPM dito. Ay, di pala, ito pala RPM. Ito yung speedometer. Ayan. And speedometer din to, digital. Temperature, odometer, trip 1, tip B, time, and fuel meter, fuel gauge. Ito guys, feeling ko nasa 25 km per liter to eh. Hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun katipid. Pero malakas siya pag bilit ang bit. Like, pag lagi ka nasa expressway, medyo may kalakasan siya. No? Pero sakto lang din. Then yung time, medyo maaraw kasi. Yung time mga 24 siya, di ko lang kung pwede siya maging 12 hour para di siya may translate. Pero dito, naka 15:27 yung oras siya. Then may pinili dito modes and set. So sa modes, makikita mo dito yung, ayan, distance to empty. Then fuel consumption, blah blah blah. Battery voltage, maganda. Tapos, ayan, average speed, average distance, driving time, ayan. Unit setting, then tire pressure. Meron siyang tire pressure, guys. Ayan. Then, syempre, handlebar niya may cover. Then, parang carbon dito. Logo ng FKM. Maganda carbon, maganda plastic. Carbon din style dito, kunyari. Then, sa grip, syempre, throttle grip. Kailangan ito, guys, both brake lever nito, front and rear brake lever is adjustable. Ayan. So yung maganda dyan guys, kasi syempre iba may kliyan na daliri, may hirapan mag-adjust. So ayan, then hazard, meron dito hazard, kill switch, then patay ng ilaw. Pero dito guys, make sure na lagi na lang naka-open yung lights on nyo kasi ano yan, requirement ng LTO. So pwedeng ito naman, gitna na, pero huwag nyo off yung headlight nyo kasi pwede kayo masita ng LTO. So ito, pag itong sa gitna is daytime running light, so goods, may ilaw ka pa din. Pero mas prefer ko, naka-open na rin yung headlight nyo, yung low beam. Then syempre, push start, na maingay. Tapos sa bandang gitna, meron tayo, yan, no, charging port. Dito may logo. Ayan, yung logo niya sa China talaga. Nakalimutan ko, Bore yata to. Nakalimutan ko anong logo to. Then, ayan guys, sa left side, grip, lights, high beam, low beam, may flasher. Ayan, syempre, pag overtake ka. Signal lights at busina. And ito naman guys, syempre keyless entry tayo. Pag pinush mo to, 3 seconds, ayan, 3 seconds, magbubukas tong silya. Ano naman, kapag tinwist mo to, open yung kanyang gas tank. Dito, ayan. Twist natin. Bang, naka-open na yan. See? Gas tank, 13.5 liters. So, averaging pag nasa 50 to 51 pesos yung fuel per liter nyo, so full tank nyo nasa around 400 to 500 pesos. At merong mano-manong side pocket dito. Malalim yan guys.
Ayan, kasya dalawa ano dito. Basta malaki, sobrang lalim yan. Kasya pa yung gloves, yung cellphone, pati burger kasya dyan. Ayan, dalawa yan guys. Ayan, so susi. Diyan mo lagay since digital keyless para safe. Diyan mo lagay susi, cellphone. Kabilaan, malalim yan. So yung kinaganda, dito. Ayan. So yun nga, since mano-mano siya, huwag kang mag-iwan ng gamit kapag bababa ka na. So yan ang features dito sa harapan. So ito sa guys, maganda yung side mirror niya. Pogi rin, no? Yan. So yan ang features ito si FKM ito sa bandang harap niya. So dito sa likod wala naman makita. So, yeah, sofa lang. Ang laki silya. Then yung kanyang grab bar na may kasama ng lagay ng top box bracket. Ayan. So may kasama siyang bracket. Ayan. Tapos yung base plate natin nilagay natin dito para magamit tayo ng top box. Kaya sobrang stable niya. Sobrang safe. Kaya ready na siya magka top box. Kasi meron siyang kabita na. So base plate na nasa bracket. Then syempre yung logo niya Slick 400. Yung gulong niya na 150. Yung malaki niyang stock pipe. Ayan. Then syempre liquid cooled to. Ayan yung kanyang andyan yung kanyang tawag ito, radiator. So ayan siya guys. Yan. Then tapakan niya ang kas. Syempre tapakan natin. Dahil maxi scoot siya, meron siyang relaxing na tapakan. Yan. At since maxi scoot nga siya, ang mga maxi scoot talaga kailangan dalawa ang shock sa likod. Ayan. So hindi siya sa setting. Then isa to integrated na lahat to, yung tail light. Tail light kasama na ang kanyang signal light. All LED siya. Then syempre rear fender na malapad. Ayan. Cute. So ito yung tsura niya sa likod. Side stand na may kill switch. At di pwedeng mawala. Center stand sa maxi scoot. Mahirap na walang center stand maxi scoot. And then guys, tapakan pa rin ni pillion or ni angkas. At ang kanyang mahiwagang malaking mahiwaga. Ang kanyang magandang CVT, napakalaki eh. For 400cc. 4 valves, liquid ko lang lagay eh. Ang kanya namang airbox. So, yan siya guys. So, dito sa gilid yan na Slick 400. So, simple lang siya. Wala siyang decals. So, sa pricing naman, si Slick 400 merong SRP na 288,000 pesos. So, yung wala kung meron pa silang promo. Pero, alam ko yun ang kanyang SRP, 288,000 pesos. Isa sa pinakamura ng maxi scoot na expressway legal na magagamit mo na from point A to point B na hindi ka nadaan sa service road. Hindi ka na maghihirap sa traffic na service road, pero maghihirap ka naman sa traffic sa expressway. Ayan ha. So ayun guys, then up sa financing niya ngayon, good news is maabot na siya hanggang 5 years to pay, no? So may down payment ata siya na 77,000, basta around that 77,000 plus ata. So yun yung down payment niya. Then monthly maabot sa 5 years ang alam tanda ko siya sa 6,000 plus. So yun. So kung pangarap mo talaga magkaroon ng big bike or maxi scoot na pang expressway, pang long ride mo kahit saan, kasi kinaganda sa expressway legal bike, kahit sa kadumaan pwede, no? Unlike sa mga lower cc, talaga expressway ka lang. Express road, service road ka lang pala. So yun, kinaganda guys. At sa driving naman, so hindi natin na-record kasi wala tayong action cam ngayon. So cellphone lang tayo. So driving condition naman itong si FK400. Good siya sa mga beginners kasi ano siya, hindi siya matapang, hindi siya galong kalakas, saka kalmado lang siya. So gentle giant tong motor na to. 200 kg siya sa papel, pero pag nakasay ka na or kung wala ka naman ng legs mo or abot mo siya, tingkayad ka. Hindi siya galong kabigat, no? So ito. Hindi siya ganun kabigat guys. Basta makuha mo na yung center of gravity niya. Hindi siya ganun kabigat. Halos lahat naman ng motor ganun. Pero yun nga, yung radius or yung liko ng manibela niya medyo malalim. Kaya doon tayo medyo may hirapan sa yung pagliko-liko. Kasi pwede kang tumumba. Once na nasobra mo ng liko, sa kaliwa o kanan, tapos sabay preno. Yun, pwede ka tumumba doon guys, no? Then yun nga, stock po niya, gentle giant to. Hindi ganun kalakas ang takbuhan. Hindi tumatop speed to. Gentle lang. Umabot na siya hanggang 120. Goods na yun para sa expressway kasi ba't ka pa mag-achieve ng 150 kung matitikitan ka din ng 5,000, di ba? So, tupak po ka ng 100 to 120 sa expressway is goods na yun. So, yun lang kailangan nito guys, FKM. Kaya sa mga baguhan, para recommend talaga natin gumamit ng ganitong motor kasi hindi siya ganun kalakas, hindi siya maninibago. Sa akin hindi siya masyadong matek. Talagang hindi siya masyadong ma-technology. Kumbaga, sakto lang, kung talaga mong motor is goods na goods to. Kaya para recommend talaga natin itong CFKM Stick 400. Dahil sa mga newbie. So yun, maraming salamat guys.
sa panonood at ito nga guys, ang isa sa pinaka-underrated na Maxis Good. Slick 400, kaya sa Maximum Expressway na naka-scooter, chill ride lang. Ay, isa to, pamasok, point A to point B. Slick 400 lang sa Kalam.